Eto, laglagan na talaga. Ha? Ano sinabi ko sa inyo dati? Unang-una pa lang, 'di ba? Ulitin ko, diniscuss na po natin ito sa programa namin sa SMNI. Wala pang pangyayaring ganito. Sabi ko, abangan ninyo, magkakalaglagan. Oh. Pero hindi bibira si Bongbong mismo, diretso. Hindi rin bibira si Tamba, diretso. Ang bibira yung mga bata nila. Ito. Tingnan ninyo. Huli sa korupsyon si Tambaluslos. Sinong bumanat? Sinong naglaglag? Bata ni Bongbong Marcos. Mukhang hindi na rin nakapagpigil pala itong si Kong Toby Chanko at isiniwalat niya yung 777. Oo. Mhm. Pito-pito. Ano yung 777? Pito-pito. Mhm. Oh, sabi po ni Kong Toby Chanko, tumanggap daw po ng mahigit 20 milyong pisong halaga ng ayuda ang sumasama daw po kay Speaker Martin Romualdez sa pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng bansa noon po nakaraang taon. Ang hamon niya sa mga miyembro ng mambabata sa 19th Congress, pabulaanan ng kanyang revelasyon sa pamamagitan daw po ng pagkapakita ng mensahe. Natanggap na mga ito ukol sa nasabing pondo. Meron daw mga text message. May boses ba yan? Pakinggan niya. Ayan, matindi. Okay. Yung alala niyo yung sinabi ni Mayor Magalong dati na 777. Meron natatanggap na 7, umattend ka lang, na umattend ka sa ganitong lugar, 7. Basta, in total niya, nasa 21 million. 777 nga eh. Meron pa siyang sinabing isa. So, hindi lang ito 77. Ngayon naman, sinasabi rin ni Chanko. In short, kino-confirm. Oh. Kampi nila yan, ha? Sila yan. Magkakasama yan. Oh, campaign manager yan ng alyansa ni Bongbong Marcos. Oh. Ha? Ngayon may hamon. Sabihin yung sinungaling ako. Ayan, nagkahamunan na. Diba? Pero dito, laglag si Tambaluslos. Oh. Pakinggan natin. Natin si Kong Toby. Sige. Kong Toby, ano masasabi mo? Di ba, pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair, totoo yun. Ano nasabi? Alam ko eh, nabigyan ako nung pumunta ako eh. Naku, sarap naman. Balato naman dyan. Nabigyan siya. Hindi, totoo naman din yan eh. Ang dami nagsasabi niyan. No, yes, 77 na yan. Pati siya mismo nakatanggap. Oh. Ano pa ebidensya? O ngayon, kung sinong congressman ang bagong pagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Sabi ni Kong Joey dati hindi. O sige, sabi mo, punta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. Ayun. Oho. Nako. Mabigat itong hamon ni Kong Toby. Ito na, hamunan na po. Okay? Kasi, pansinin nyo, si Chanco rin ang nagsabi na yung fourth impeachment, yung fourth complaint laban kay BP Sara, bawat pirma may bayad. Or, hindi naman diretsang bayad sa pangalang proyekto. Alam naman natin yan eh. Di ba? Oh. Sige, gusto mo na proyekto, magkano? Yan o. Pero hindi bayad. So, yan ang ibig sabihin ni Chanco. May question? Okay. Pansinin nyo, hindi siya kino-question ng congressman. Bakit? Subukan yung questionin to. Yung sinabi niyang kada pirma mayroon kayo, ilalabas niya. Babaliktad. Isipin mo, ilan yung bumoto? Pumirma, nasa 200? Walang kumestyon ni isa doon sa 200 kay Chanco? Bakit? Delikado. Hawak na ito, ebidensya. Pag pumalag, ito, sabit ka ngayon. Tahimik ka na lang. Di ba? Ngayon, magkahamunan. Sinasabi nyo na sinungaling ako, pakitaan tayo dito ng cellphone. Naku, delikado rin. Di ba? Hindi niya pwede, pag nagpakitaan sila ng cellphone, hindi niya pwedeng sabihin na wiretapping yan. Bakit? Nagkahamunan sila eh. Kumbaga sa
boxing kung binugbog ni Baste si Torre. Hindi niya masasabing ano yun. Nananakit siya dahil nagkahamunan sila. O, hindi rin pwedeng sabing wiretapping yan. Ang tanong, may lalabang kaya kay Tiangco? Yun. Sinong lalabang kay Tiangco na sabihing sinungaling siya, hindi totoo yung nagkabigayan? Kaya sabit talaga rito si Tambaluslos. Kaya totoo yung sinasabi ni BP Sara, si Tambaluslos ayaw niya ng kalaban. Bibilin niya. Kaya maraming nagsasabi, ito si Tambaluslos, kung wala tong pera, walang pagmamahal to. Kung wala tong pera, walang impluwensya to. Kung walang pera, walang power to. Oh, tingnan mo. Bago mag 2028, iiwanan, pustahan tayo. Ayan na naman, magsasabihin na naman tayo ng prediction. Bago mag 2028, baka 2027, iwanan na siya ng mga dyan. Mga kaalyado niya. Bakit? Ilipat na yung power. Pag lumipat na yung power, ala na. Awanti kwarta. Patay na. Yung sinasabi ngayon ni Tiangco, kumo-connect din sa sinabi ni Magalong. O hindi naman magkaano yan. Hindi magkapartido yan. Hindi naman, kumbaga wala naman silang personal na kampihan. Bakit kanyo? Totoo eh. Yeah? Ako sa tingin ko talagang totoo, hindi maglalabas. Walang lumaban? Labanan nyo, sige. Ngayon kayo lumaban sa hamon na magkalaglagan. Pero eto yan. Isang anggulong tingnan natin. This is full blast. Naalala nyo si Bongbong Marcos? Nagparinig doon sa kanyang sona. Mahiya naman kayo. That is directed dyan sa mga congressman. Tingnan mo itong mga congressman. Pinipitik na, binibira na, nagsisipalakpakan pa. Galing sa kanila yun eh. Andun ang flood control project. Andun nagsimula ang problema. Palakpakan pa sila. Pumitik na si Bongbong Marcos. Eto si Tiangco, pumipitik na rin. Yan ang sinasabi ko. Unti-unti na yan magbabanatan, pero talagang babanat dyan nasa ilalim. Hindi ako magugulat, ha? Baka hindi matapos. Another prediction. Baka hindi matapos. Ni Tambaluslos ang pagiging speaker. Matanggal siya dyan. Abang-abang lang tayo. Meron akong ibabalita sa next week. Dahil may nadidinig ako. Iko-confirm ko lang. May plano. So para naman di sa tayo nagyayabang, tumatama naman. Kasi meron tayong matabang baboy. Meron naglilik sa atin. Abang-abang lang tayo. Iko-confirm ko lang, ito si babalita ko rito.